Are you looking for an elegant home in Nuvali that offers no down payment at 0% interest? If yes, this video is for you. This is me, Jenilyn Daligos, The Elegance Estate. Dahil isa sa pangarap natin ang magkaroon at mag-invest ng property to have their own house and lot, ipapakita ko sa inyo ang isa sa magandang subdivisions. So we are here now in Aberdeen Estates, Nuvali, one of the luxurious development in Avida Land. Ipapakita ko sa inyo yung house model, which is Erin, kung gaano kaganda ang house model po natin. But before that, let's have a quick drive tour to show the future development and establishments here in Nuvali. Tara, samahan niyo ako. We will having a quick drive tour para mapakita ko po sa inyo yung development and establishment na gagawin po dito in Nuvali. So, if you are coming in Metro Manila, so pasok lang po tayo sa SLEX and then exit lang po tayo sa Mamplasan exit, which is connected din po siya sa Calax. And then exit po tayo dito sa Laguna Boulevard. Nuvali is the largest development and eco-city in Ayala Land in the Philippines. So, it has an area approximately 2,400 hectares and it twice the size of Makati and 10 times of BGC. And nahati po siya into 4 segments, which is the Nuvali North, Nuvali Central, Nuvali South, and then the Nuvali Heights. So, currently, we are here now in Nuvali North. So, dito makikita po natin yung mga malls dito sa Soledad 1, 2, and 3. And then yung mga bagong open na like Landers, SNR, and Uniqlo. So, dito makikita din natin yung man-made lake. So, kung saan makikita natin yung mga koi fish. And then, meron din po tayong Seda Hotel na kung saan is pwede kayong mag-staycation with your family. And then, konting lakad lang po. Yan na po yung Techno Hub. So, ongoing na po yung construction po dyan. So, yung mga BPO workers, so it's your time to shine. Makikita din natin dito sa area, dito sa Nuvali North, yung Ayala Hospital, which is the Healthway Qualimed Hospitals. Nandito naman tayo sa East Block. So, on my left side, this is an 11.7 hectares. This is one of the pocket business districts in Nuvali. So, yan po makikita po natin dyan. Natatayuan po ng purely commercials po dyan. So, dito naman on my right side, so wala pang official announcement. So, dito gagawin naman siyang North CBD or North Central Business District. So, magkakaroon din po dyan ng mga corporates and business centers po dyan. Parang BGC po ang gagawin po dyan. So, imagine no, you have your own BGC in Nuvali. So, dito naman yung Rotonda. So, yung first exit po niyan, papunta naman po ito sa Casilo Road. So, it is shortcut po ito going to Tagaytay. So, diretso lang po tayo and take po tayo sa second exit. So, dito naman po tayo, papunta naman po tayo sa Nuvali Central. Dito pupuntahan po natin yung 12 hectares inside, which is the Central Block. Ongoing na din po yung construction po dyan. Magtatayo din po dyan ng Mary Mart and the shop. So, may mga convenience store na gagawin din po dyan. So, imagine no, hindi mo na kailangan pang pumunta ng Soledad Malls. Dahil dito pala magkakaroon na ng establishment in the future here in Nuvali Central Block. This road naman going right, yan naman po yung papuntang Xavier School. So, Xavier School is one of the big schools in Nuvali along with the Miriam College and Everest Academy. So, dagdag ko lang po, no, Xavier School is a 15 hectares in size and donated po ito by Aurora Properties Inc. and a joint venture of Ayala Land and Jose Yulo and family. Dito, 3 to 5 minutes walk, nasa Solara ka na, our newest and first pet-friendly condo in Nuvali. Ang maganda dito kay Nuvali, no, once na lumabas ka ng subdivision, nasa loob ka pa rin ng development. So, ngayon, nandito po tayo sa Nuvali Boulevard. Very nature po siya at feel mo talaga na para kang nasa ibang bansa. Kasi most of our clients, sinasabi nila na nasa ibang bansa, parang wala ka sa Pinas. And now, papunta naman po tayo sa Nuvali South. And before that,
On our left side is yung Rockwell. So, it has approximately 60 to 70 hectares. So, hindi po siya inside Nuvali, but technically, yung last part na property ni Rockwell, nakadikit po siya along Nuvali Boulevard. Knowing na ang Rockwell is sobrang ganda yung development at may mga commercial din si Rockwell. Same situation din na may enjoy ni Nuvali yung development ni Rockwell, and then si Rockwell naman is may enjoy naman yung development ni Nuvali. So ngayon, papunta naman tayo sa Nuvali South. Yan yung pinakatumbok na yan, yung mataas na part na yan. So it is 10 hectares alfresco mall. Naka-dedicated po siya as exclusive malls in the future para sa mga residents dito here in Nuvali. So gaano nga ba kalaki ang 10 hectares? Imagine no, kung familiar ka sa Market BGC, kung si Market is 8 hectares, dagdagan mo lang po ng konti, so ganun po siya pinalaki. So this time more improved na po siya. So imagine kayo lang yung magmo-mall dito sa Nuvali South. And aside from that, na nasabi ko kanina, yung school na Xavier School, on my right side, we have also the Everest Academy. So ito po yung Catholic International School. And here naman, on my left side, madadaanan naman po natin yung Miriam College na nag-o-offer din ng kindergarten up to grade 12. And according to our source, magkakaroon din po siya ng expansion for the college building. Yung Miriam College, no, kung nakikita nyo po, yung Miriam College sa Katipunan, mas malaki pa po yung gagawin po dito. On my right side, dito naman makikita naman po natin yung Hillcrest Estates in Nuvali. So dito po, magiging katulad din po siya ni Aberdeen Estates. So later on, ipapakita ko po sa inyo si Aberdeen Estates. In our right side, papunta naman po tayo sa Aberdeen Estates and Southdale Settings. So ito naman po yung Forest Avenue Road. Yan. So imagine, this road pa lang yung Aberdeen and Southdale Settings, sila yung subdivision na mag-share dito sa road. So makikita nyo dito sa gitna magkakaroon ng landscape, then sa gilid naman may planting strip po na gagawin, then yung mga walk path, and then may mga trees din na ilalagay dyan, kagaya dun sa Nuvali Boulevard na nakita po natin kanina. And finally, andito na tayo sa bridge which is connecting po sa new subdivision. So dito sa right side ko makikita nyo po yung Southdale Settings, and then sa left side naman po is yung Aberdeen Estate na isa sa mga high-end subdivision. So nandito naman po tayo sa Aberdeen Estates, Nuvali, the last subdivision of Nuvali South. So kung makikita nyo, napakahangin po dito sa area dahil mataas ang elevations po dito with the view of Mount Makiling, Tagaytay Ridge View, Laguna de Bay, and even the Makati skyline. Since pre-selling po ito, this is ideal time to buy. So, ipapakita ko sa inyo at papasukin po natin our model house, which is the Erin. So, sa likod ko, makikita po natin yung Erin model house. So, tara, samahan nyo ako. Pasok po tayo. So, dito makikita nyo yung planting strips and then yung walk path papunta dun sa property line mo. So this is Erin, a minimum lot of 162 square meters and the total floor area is 98 square meter. So punta naman po tayo dito sa gilid. Yan. So as you can see, malawak po yung space. So kasya po dito ang 2 car parks. So malawak po siya, pwede nyo pang ipa-expand o i-maximize pa. I-expand itong buong bahay nyo. So dito, etong makikita nyo na inaapakan ko, itong stone, kasama po ito pag na-turn over na. And then makikita nyo rin po na meron na rin po siya nakaabang na wirings para sa e-bike na gagamitin nyo po. Sa Abida, we have 3 categories when it comes sa mga subdivision. First is yung village, the second is yung settings, and the last naman po is yung estates. So since si Aberdeen Estate, dito sa Nuvali South, isa po siyang high-end subdivision na nakategorize po siya sa estates ni Nuvali. So ngayon naman, papasukin natin ang Burr unit ni Erin. So tara, samahan niyo ako. Bubungad sa ating yung foyer. Ang ginagawa po dito is sanitation area. Madalas naman ang foyer dito po siya in front of your home. So dito, papakita ko naman po sa inyo yung living room. Lahat ng makikita nyo dito is malalaki yung mga windows. Even dito sa sliding door, glass din po siya. So anyway, ang ginamit po na materials dito is tempered. Kahit nakapatay ang ilaw,
makikita nyo dito na you are inviting ng natural light kasi nga sobrang laki ng mga windows dito. Ayan. So, punta naman po tayo dito sa storage room. So, dito sa storage room, kung makikita nyo, stock room lang siya. So, kung mahilig kang mag-bike, pwedeng ito ang gawin mong area. So, dito mo lang itago yung bike mo or kung ano man gusto mong itago dito. So, dito naman, pupunta naman po tayo dito sa kitchen. Actually, ito pwede mo nang gawing dining area eh. Dito sa kitchen, makikita nyo dito sa countertop. 1.3 meters po ito. Pero, when it comes sa turnover, mas pina-expand niya pa po ito dito. Siguro mga hanggang dito, yan yung laki niya. So, makikita mo dito sa kitchen, meron na din po siyang window. So, meron na rin po siya nakaabang dito na GCFI. Once na natalamsikan po ito ng mantika o ng water, yan, so mag-automatic shutdown po siya dahil ito ginagamit po siya for the safety purposes na din po. And then, meron na rin po siyang kasama. Yan, yung circuit breaker niya, kasama na rin po ito. Makikita nyo naman po yung room. So, usually ang ginagawa po nila to, hindi po namin to ina-advise as pwede mong gawing maid's room kasi hindi naman siya ganun kalaki. Pero, it depends pa rin naman po sa inyo kung gaano nyo po siya palalaki o kung paano nyo po siya i-design. Pwedeng, ang ideal ko dito is pwede mo siyang gawing pantry, yung mga groceries mo, dito mo siya ilalagay. So, pwede kang maglagay dito ng mga cabinet for the groceries. Punta naman po tayo dito sa toilet and bath. Yan, makikita nyo po na may provision na rin po siya for water heater. So, pwede ka nang mag-tap po dyan dahil provision na po yan, kasama na rin po yan. And ang maganda po dito, yung fixtures na ginamit dito sa toilet and bath is maganda po yung quality niya. And maganda niyo yung brand na ginamit sa kanya, which is the American Standard. And then kung mapapansin niyo po, yung door dito sa toilet and bar, ang ginamit po sa kanya is PVC. Standard po ito, lahat ng toilet and bath, yung door na ginagamit po niya is PVC. So punta naman tayo sa back door. So dito, hindi mo na kailangan pang pumunta ng main door. For example, may mga grocery ka or may bisita ka sa gitna doon sa living room. Dito ka na lang dadaan sa back door mo. Dito sa likod ng back door, pwede ka pang maglagay ng dirty kitchen. Or even the laundry area, pwede ka rin maglagay. So, sobrang lawak po dito. So, ang laki ng space niya, pwede mo pa nga siyang i-maximize para i-expand pa dito. So, mapapalaki mo pa siya itong area na to. So, ngayon naman, punta naman po tayo sa second floor. Dito kung mapapansin nyo, pag-akyat nyo pa lang, makikita mo na agad yung window. Yun, so malaki yung window niya. And then pag-akyat mo, yung hand railings po nito, yung materials na ginamit po dito is metal na. And then wood na po yung dito sa baba, yung wood na yung ginamit sa kanya. And then kung mapapansin nyo, yan, pag-akyat nyo po dito bago mag second floor, may mga windows pa din po siya. So malalaki din yung window, mataas din yung ceiling. So pwede ka pang maglagay ng chandelier. So finally, dito naman tayo. Ito yung pinakagusto kong part. Pwede kang maglagay pa dito sa area na to. Lalo kung nag-work ka at gusto mong magpahinga, pwede rin. So pwede kang maglagay ng mga tables and chairs dito. Pwede kang magpahinga. So punta naman tayo sa first bedroom. So pagpasok nyo, makikita nyo uli yung window. So ang laki uli ng window niya. Nakakapag-invite din siya ng natural light. So dito, yung laki po niya is 8 square meter. May nakaabang na rin po siya for the auxiliary. So meron na rin po siyang switch. So it's a 1.1 meter. So ginawa ito, kaya po siya mas mababa. Para yung mga kids po natin, hindi na po kailangan na tawagin pa na, Mami, pa-open naman po ng ilaw. So di ba hindi na kailangan na gano'n. Dahil even sa mga bata pa lang, abot na po nila ito. And then, meron na rin po siyang provision for the aircon. Sa baba, ang ginagamit po na aircon is yung split tie. So, dito naman po sa mga bedroom is window type po ang dapat gamitin na aircon dito. So, punta naman tayo sa second bedroom. So, as you can see, yan, may windows pa din po. So, same lang din po. Kung ano po yung nakikita nyo sa first bedroom, dito rin po, yun din po yung makikita nyo dito sa second bedroom. So, punta naman po tayo sa toilet and bath. So, kung ano po yung meron sa baba, kung ano yung meron na toilet and bath sa baba, so, yun din po yung ginawa po dito. So, complete fixtures na din po siya. May provision for water heater. So, punta naman po tayo. Yan, ito yung pinakamaganda. Ito yung pinakagusto ko, yung master's bedroom. So, kung mapapansin nyo, yung master's bedroom po dito is dalawa na po yung window. Meron dito and meron din dito. So, ang maganda po dito is 15 square meters na po siya. So, malaki po siya. Spacious na po itong master's bedroom. And then, we have also balcony. Ayan. So, kung mapapansin nyo, spacious na rin po yung balcony. Makikita nyo po dito yung view in Aberdeen Estates.
Kung kanina diniscuss natin yung Burr unit, ngayon naman ay pasukin naman natin ang dress-up unit ni Aberdeen. Tara, samahan nyo ako. Welcome to your future home. So ngayon, kung mapapansin nyo, yun yung dinesign naman po dito, makikita nyo yung sanitation area. Kasi usually yung foyer makikita natin in front of your home. Anyway, ito po ay dress-up unit ni Erin. So, pinakita ko po sa inyo para magkaroon kayo ng ideas kung paano po ito dinesign. So, yung design na ginamit po dito is modern Filipino eclectic. So, kung makikita nyo, yung mga upuan is rattan, even the lights, rattan din po yung ginamit sa kanya. So, lahat po na makikita nyo po dito is may touch of the Filipino design. Punta naman ngayon tayo dito sa dining area. Dito yung dinesign na ginawa sa kanya is 6-seaters. Pero pwede po pa rin gawin tong 8-seaters kasi malaki pa naman yung space niya dito. So, depende pa rin sa'yo kung paano mo gagawin design ito. Dito naman yung storage room. Gaya na sinabi ko kanina, kung may mga gamit ka na gustong itago or even the bikes, pwede mo siyang itago dito sa loob. And then dito naman, makikita nyo dito yung sliding door. So, punta naman tayo sa kitchen. So, kung nakita nyo kanina dun sa Burr unit, 1.3 meters. So, dito naman ang ginawa sa kanya is pinahaba niya yung countertop. Mas mahaba na siya, mas pinalaki. Dito sa cabinet, sa upper cabinet, ayan, pinalaki din niya po. So, depende pa rin sa design na gagawin niyo po. And ang maganda po dito is pag pumasok yung sunlight, so nasa-sanitize niya dito sa buong kitchen. So, dito, ang ginawa po sa kanya is nagkaroon po siya dito ng gas stove. So, pwede niyo ilagay dito yung gas stove niyo. Ayan, so depende po kung anong design na gusto niyong gawin. And dito naman yung back door. Yung gaya na sinabi ko, kung may mga groceries ka, hindi mo na kailangan pumunta pa sa main door, pwede mo na lang idaan siya dito sa back door. Punta naman tayo dito sa another room. Maliit yung space niya. So, pwede mong gawin dito is pantry or yung mga groceries. Yan, dito mo siya ilalagay. So, pwede ka maglagay ng cabinet dito. Pwede ka magpa-fixtures ng cabinet. Depende pa rin po sa inyo kung ano yung gusto mong gawin dito. And then, may glass na rin po siya dito sa pantry room. And then, punta naman tayo sa toilet and bath. Kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina doon sa Burr unit, so dito pwede rin kayo mag-design. So, pwede kayong maglagay ng cabinet, pwede rin kayong maglagay ng glass. So, depende pa rin sa inyo kung anong design po yung gagawin nyo. So, punta naman tayo sa second floor. So, sa pag-akyat po natin, yung sa hand railings po neto, hindi na po kailangan pampalitan kasi maganda naman yung materials na ginamit dito. So, ang papalitan mo na lang po is yung paint niya. So, it's up to you kung anong gusto mo pong paint na gagawin dito sa stairs. So, maluwag po yung space po niya. Pakita ko lang sa inyo, no, high ceiling siya. Pwede kayong maglagay ng chandelier yan. Dito, malaki din yung windows niya and then pwede kang maglagay ng blinds. So, dito naman, ginawa po siyang working area. So, as you can see, makikita nyo, meron din siyang cabinet na nilagay and then meron ding tables and chairs. And dito naman sa area, bago tayo pumunta sa first bedroom, makikita nyo, naglagay din siya ng tables and then may mga frames din po. So, depende sa inyo kung anong design yung gagawin nyo. So, dito sa first bedroom, nagkaroon siya ng cabinet. So, depende pa rin po sa inyo kung gusto nyo maglagay ng cabinet. Pero if I were you, mas maganda kung maglalagay ka ng cabinet. Hindi mo na kailangan maglagay pa ng any cabinets na makakapagpasikip dito sa area mo. For sure, dito yung ginawa dito is pang male. Yan, makikita nyo naman sa design. Yan, naglagay din siya dito sa window na mga blinds. Ngayon naman, punta naman tayo sa second bedroom. So, pagpasok mo dito, ang ginawang design sa kanya is nagkaroon po siya ng cabinet. Meron din siyang shelf. And for sure, itong design na to ginawa po siya na para sa pangbabae. Yan. So, ganun din. Meron din siyang, dito sa window, naglagay din siya ng blinds. Yan. So, depende sa inyo kung anong design yung pwede nyong gawin dito sa room na to. Punta naman tayo sa toilet and bath. So, same lang din po, gaya dun sa baba na pinakita ko sa inyo kanina. So, pwede rin kayong mag-design, maglagay ng cabinet dito, and then ng glass. So, it's up to you kung ano yung design na gagawin mo. Anyway, complete fixtures naman siya. So, nasa iyo na kung paano mo siya i-design. Then, punta naman tayo sa master's bedroom. As you can see, yung design na ginawa po dito, yung sa window, nagkaroon po siya ng blinds, nilagyan po siya ng blinds. And even sa dito sa kama, actually, kasya nga dito ang king size kasi malaki pa yung space niya. Then dito, nagkaroon po siya ng cabinet. Ayan, in-expand niya na rin, malaking cabinet na rin yung nilagay sa kanya. Then, punta naman tayo sa balcony. Yun. So, yung dinesign naman sa kanya, naglagay siya ng curtain dito. So, dito sa balcony, yun, malaki din yung space niya. So, makikita mo lahat dito.
yung mga darating, yung mga papasok at lalabas. And then kita mo din yung view ng Aberdeen Estates. The whole Aberdeen Estates, makikita mo siya dito. Lalo na pag gabi, ang lamig dito. Yun, and then pwede kang mag-coffee dito. Yun, kung gusto mong mag-relax, yun, pwede po dito. Grabe, sobrang ganda dito sa Nuvali, no? For those who have properties here in Nuvali, so you're not just buying standalone itself. What you're buying is the whole sustainable quality of Ayala development and a very peaceful community. So dito, sobrang convenience po talaga dito. So if interested ka rin at ma-experience mo ang lahat na to, you can send me a message through my Facebook page, The Elegance Estate, and then you can call me through my Viber or WhatsApp. That is 0927-378-0178. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bells for more updates here in the area. Once again, this is me, Jenny Lynn Deligos, The Elegance Estate, showing you elegant properties in the South.